what Vice President Jejo Marbinay did to my life, to my family, to my businesses, which I struggled over the years to improve and succeed, to the lives of my now thousands of unemployed workers and to their families, and to the lives of buyers of my condominium and subdivision projects, whose titles to the properties they bought are being unlawfully withheld by the Pag-ibig Fund, are but a glimpse of what this powerful person can do and what our countrymen can expect, see, and experience. I fully welcome this development, which I take as an opportunity not so much to defend myself or to tarnish the reputation of BP Binay, but to reveal the real reasons behind my persecution and incarceration, such as I did not give in to the demands for extortion of 200 million pesos by Jerry Limlingan, allegedly upon the direct instruction of Vice President Binay, and to implicate former Vice President Noli De Castro in this non-existent Pag-ibig Fund scam. Also allegedly upon the direct instruction of BP Binay on in exchange for my freedom from persecution and eventual incarceration. These testimony are all detailed in my affidavit, which I am submitting to the Honorable Subcommittee. Ako, si Delphine Lee, nasa hustong gulang, Pilipino at kasalukuyang nakapiit sa Pampanga Provincial Jail, lungsod ng San Fernando, pagkatapos manumpa na naaayon sa batas ay nagsasaad. Ako ay biktima ng panggigipit ng pag-ibig sa pamumuno ni Vice Presidente Jejo Marbinay. 2 beses kami nagkita ni Mr. Jerry Limlingan, nakilalang malapit kay Vice Presidente Jejo Marbinay sa isang gusali sa Makati, kung saan ako hiningan ni Mr. Jerry Limlingan na halagang 200 milyong piso upang hindi tuloy ang pagsampa ng kaso laban sa akin. Hinimok din ako ni Mr. Jerry Limlingan na gumawa ng hindi totoong kwento upang makasuhan ng dating Vice Presidente Noli De Castro. Ngunit hindi ako pumayag sa alok ni Mr. Jerry Limlingan. Sa aking pagtanggi sa alok ni Mr. Jerry Limlingan, pinalabas ng Pag-ibig ng Globe Asiatic Realty Holdings Corporation na may utang ng halagang 6 na bilyong piso ang aking kumpanya, kahit na ito'y walang basihan at isang klaring kasinungalingan lamang. Subalit ako ay kinasuhan ng Pag-ibig ng syndicated estafa. Ito na lang, bakit ba palagay ninyo kayo pinag-initan? Bakit mainit ang dugo ni Vice President Binay dito kay Mr. Delphine Lee? Sa pakiwari po ng aking pong kliyente, nahingan din po siya ng campaign fund nung takbuhan po ng Vice Presidente. Tumanggi din po siya. Paano po ang circumstances doon? Meron po daw lumapit sa kampo po ng ating pong Vice Presidente na kung pwede po makapagbigay po ng campaign fund. Ang sabi po niya, pangit po kasi yung pagkakasabi po ng kliyente ko. Mahina naman sa survey yan, ba't ako magbibigay? Pabiro po daw, pero siguro po minasama po nung nag-fund sourcing po. So, minasama ni Vice President Binay yon dahil tinanggihan siyang bigyan ng kampanya dahil mahina daw siya. Hindi ko po alam kung minasama po, wala po akong personal na kaalaman, pero yun po ang pagkakasabi po sa akin. Basta hindi binigyan? Opo, hindi Lumapit, po. hindi binigyan? Yung pong humihingi po. Anong humihingi? Kaso nanalo sa kasamaang palad ni Mr. Delphine Lee. Opo. Bukod sa nanalo, naging head pa ng naging housing SAR pa. Para pong ganun po yung kasamang palad po. Okay, so ganyan na ngayon, in-extort. Ngayon, ang sinasabi nyo, nung hindi siya nagbigay ng extortion, dun ng 200 million, tas hindi niya pumayag na ipitin si Vice President Noli De Castro, doon kayo sinampahan itong kaso na ito? Opo. Yun. Nauna po yung 2 pong meeting bago Okay. po sinamba po yung kaso. So ngayon, According to my client po.
So, nung hindi siya nagbigay, saka sinampahan ng kaso.